Hello guys, kumusta po kayo? I hope you all fine. Welcome back to my channel. Isang paksa na naman ang ating tatalakayin ngayon ukol pa rin sa ating kalusugan. Sapagkat ang kalusugan ay napakahalaga. Ito lamang ang tanging kayamanan na hindi maaaring nakawin ni numana. Kung kaya't ginawa ko ang video na ito ay para sa inyo because I care for your health. So, please watch this. Isang paksa ukol sa karamdaman na maaaring maranasan ni numan, especially sa mga kababaihan. Here, I will show the causes, symptoms, prevention, and cure for this ailment. Guys, nakakaranas ba kayo ng mabilis, malakas, o irregular na pagtibok ng puso? Madalas na pagkabalisa o irritable, sobrang pag-iinit ng katawan, at may tumutubong bukol sa inyong leeg na kung tawagin ay bosyo o goiter. Kung nakakaranas ka ng ganito, ang video na ito ay para sa inyo. Disclaimer mga guys, hindi po ako isang medical practitioner. Ang binabahagi ko po sa inyo ay ayon sa aking pananaliksik at ayon na rin sa mga taong nakaranas ng ganitong karamdaman. Ang bosyo o goiter ay ang paglaki ng ating thyroid gland. Lahat ng tao ay mayroong thyroid gland, ngunit ito ay karaniwang maliit lamang. Ang thyroid gland ay isang endocrine gland na gumagawa ng hormones na responsable sa metabolismo at tamang paglaki ng katawan. Ang hormonal level ng thyroid hormones ay mahalaga para sa tamang pagtibok ng puso, paglaki at paggalaw ng muscles, regulasyon ng temperatura ng katawan at para sa mga babae, ang tamang regulasyon ng menstrual cycle. Ang thyroid gland ay matatagpuan sa gitna ng ibabang parte ng leeg na hindi nakakapa, ngunit kapag mayroong bosyo o goiter, ito ay nakikita o nakakapa bilang isang bukol. Maaaring lumaki ang thyroid gland kapag A. Mataas ang thyroid hormone level o tinatawag na hyperthyroidism. Mga sintomas ng hyperthyroidism. Unang-una, mabilis, malakas o irregular na pagtibok ng puso or palpitation. Madalas na pagkabalisa or irritable. Pakiramdam sobrang pag-iinit ng katawan or heat intolerance. Panginginig ng kamay. Pamamayat kahit tama ang pagkain. Pagdalas or paglakas ng regla. Ang pangalawa ay mababa ang thyroid hormone levels o hypothyroidism. Mga sintomas ng hypothyroidism. Unang-una, madaling pagkapagod o madalas na pagiging matamlay. Pangalawa, sensitibo o madaling nakadama ng lamig o cold tolerance. Hirap sa pagdumi or constipation. Patuloy na pagdagdag ng timbang kahit na tama ang pagkain. Pagkunti o pagiging irregular ng regla. Ang pangatlo, may tumutubong bukol sa loob ng thyroid gland na maaaring ito ay benign, hindi po ito cancer, o malignant, ito po yung cancerous. Sa mga benign na bukol, ito ay tinatawag na thyroid nodules. Maaaring isang bukol lang at tumutubo, ito ay nodular goiter, o maaaring marami ang bukol sa loob ng thyroid gland. Ito ang tinatawag na multinodular goiter. Sa mga taong may thyroid cancer, ang pangkaraniwan na tinatawag na papillary thyroid carcinoma. Mga sanhi ng goiter. Unang-una, kakulangan sa iodine. Pangalawa, pagkakaroon ng iba't ibang sakit sa thyroid gland gaya ng hypothyroidism o thyroiditis. Ang paninigarilyo. Lithium. Ang lithium ay isang uri ng psychiatric drugs na ginagamit upang pakalmahin ang mga taong may bipolar disorder at suicidal tendency. At ang huli, pagsasailalim sa radiation therapy. Kung sumasailalim sa regular na radiation therapy malapit sa leg, maaaring magkaroon ng bosyo, posibleng mamaga ang thyroid gland dahil sa pag-exposure sa radiation.
meron po tayong tinatawag na Graves' disease. Ito ay isang autoimmune disease na siyang sanhi ng hyperthyroidism, isang uri ng malalang goiter. Meron din pong tinatawag na Hashimoto's disease, isang uri ng abnormalidad na nagkakaroon ng sobrang paggawa ng hormones na nagiging sanhi ng pamamaga ng thyroid gland na maaaring mauwi sa goiter. Ang pagbubuntis or pregnancy. Malaki ang tsansa ng babaeng buntis na tamaan ng goiter dahil sa inflammation. Thyroid cancer. Ang pinakamalalang sanhi ng goiter na laganap sa mga kababaihan mula edad 40 pataas. Mga sintomas ng thyroid cancer. Unang-una, pagtubo ng malilit na bukol sa leeg at pagtagal ay unti-unting lumalaki. Pangalawa, magsisimulang manikip ang lalamunan. Hirap sa paghinga at hirap sa pagdunok ng pagkain. Pamamaos at pag-uubo. Hirap sa paggalaw ng ulo, mabilis na hingalin at minsan pangangapos ng hangin. Tumutulong sa pag-iwas sa cell damage tulad ng beta-carotene, lycopene na makukuha sa mangga, bayabas, pinya, kiwi at citrus. That's all for now, guys. Please watch another episode of my video. And shout out to all my subscribers. Thank you for subscribing to my channel. Shout out din to all my Facebook friends, Facebook groups. Thank you for supporting me. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-click na lang yung subscribe button at paki-hit na rin yung notification bell so that you are updated to my next video. Thank you for watching and God bless us all.